Matapos ang isang tactical na masterclass, tinarget ng Ukraine ang dam ng Russia gamit ang drone. Nahuli ang maraming unit ng kalaban sa patibong ng tubig. Hindi nila inasahan yon. Ngayon, ang mga sundalong Ruso, mga sasakyan, at iba pang kagamitan ay literal na tinatangay ng tubig habang umaagos ito sa mga bitak ng dam. Nalulunod. May pag-asa pa bang makamit ng Kremlin ang malaking tagumpay dito? Ang insidente ay naganap sa Belgorod Reservoir Dam sa rehiyon ng Belgorod sa Rusya. Dahil ang rehiyong ito ay katabi mismo ng Ukraine, na may maraming milyang internasyonal na hangganan sa timog at silangang bahagi nito. Ito ay isang mahalagang lokasyon para sa mga puwersa ng Kremlin sa buong digmaan. Sa ngayon, paulit-ulit na naglunsad ang Rusya ng mga pag-atake papasok sa mga rehiyon ng Kharkiv at Luhansk ng Ukraine mula sa Belgorod. Ginawa ng puwersa ng Ukraine ang lahat para magsagawa ng kontra-operasyon, gumanti sa sundalong Ruso sa hangganan, at nagsagawa ng long-range drone at missile attacks sa mahahalagang target at infrastruktura sa rehiyon. Kamakailan, tinangkang sakupin ng puwersa ng Rusya ang lungsod ng Vovchansk sa Ukraine na dating may 17,000 at 500 residente bago ang digmaan. Ngayon, halos ghost town na ito. Matapos masira ang malaking bahagi ng lungsod sa Russian Kharkiv Offensive noong 2024. Gayunpaman, kahit na puno ng mga guho at debris, may taktikal pa ring halaga ang lungsod sa digmaan para sa kung sino mang panig ang makakakontrol dito para sa ilang mahahalagang dahilan. Una, isa ito sa pinakamalalaking pamayanan ng Ukraine na malapit mismo sa hangganan ng Russia. Ang pagkontrol sa isang lugar na gaya niyan ay magiging malaking tulong para sa mga puwersa ng Kremlin. Maaari nilang patibayin ang lokasyong ito at gamitin bilang isang forward base o tuntungan para sa karagdagang paglusob sa rehiyon ng Kharkiv. Dagdag pa rito, dahil ang Vovchansk ay isang lungsod, mas malakas ang mga linya ng supply nito kumpara sa mas maliliit na pamayanan at baryo na nakakalat sa iba pang bahagi ng mga teritoryong hangganan. Dumadaan sa lungsod ang T-2104 highway, hinahati ito timog silangan at timog kanluran at nag-uugnay sa Vovchansk sa iba pang bayan at lungsod sa Ukraine. Mahalaga ito dahil madaling pumasok at lumabas ang supply, pagkain, gasolina, tropa at sasakyan dito. Dahil dito, napanatili ng Ukraine ang kontrol sa lungsod ng matagal. Nagpapadala sila ng gasolina, bala, at iba pang gamit sa Vovchansk mula ibang rehiyon. Kapag nakontrol ng Rusya ang lungsod na ito, makikinabang din sila sa mga rutang transportasyon. Mas madali para sa mga commander magplano ng susunod na hakbang gamit ang mga highway at ibang ruta papasok at palabas ng lungsod. Matutukoy nila ang kanilang susunod na prioridad, mga target, at posibleng mabilis na umusad patungo sa kanilang mga susunod na layunin. Hindi na kailangang magpadala ng scout para tukuyin ang lupain at pumili ng daraanan sa magaspang na lugar. Direkta silang makakapagpadala ng tropa at sasakyan sa kalsada. Kaya mas mabilis at epesyente nilang matatakpan ang lugar. Ang Vovchansk ay may kaugnayan sa mga ulat ng plano ng Russia na gumawa ng security zone malapit sa international na hangganan. Si Vladimir Putin ay nagsabi na dapat kontrolin ng mga puwersang Ruso ang mahahabang borderlands para mabawasan ang banta ng paglusob ng Ukraine sa hinaharap. Noong Mayo, inanunsyo ni Putin, inaprubahan na natin ang paglikha ng kinakailangang security buffer zone sa kahabaan ng ating mga hangganan. Aktibong nagtatrabaho ang ating mga sandatahang lakas upang maisakatuparan ang gawaing ito. Binanggit ng Pangulong Ruso ang Belgorod bilang isa sa mga lugar na dapat protektahan. Makatuwiran lang na gusto niyang maagap makontrol ng kanyang tropa ang lungsod ng Vovchansk para matupad ang layuning iyon. Kung makuha ng Rusya ang Vovchansk, magkakaroon ito ng mas malaking estratehikong epekto sa digmaan. Mapipilitang tumugon ang Ukraine kahit paano. Pwedeng ilipat ng Kiev ang mga puwersa mula ibang rehiyon para palakasin ang kalapit na bayan at lungsod at pabagalin ang mga Ruso. Maaari rin nilang piliin na maglaan ng karagdagang mga yaman sa lugar upang magsagawa ng isang uri ng kontra-atake para posibleng mabawi ang kontrol sa lungsod. Malamang nahihina ang ibang posisyon ng mga Ukrainyano sa linya ng labanan na posibleng magbukas ng dagdag na puwang para sa Russia. Ganyan ang kalikasan ng digmaan. Bawat desisyon ay may kaakibat na epekto. Bawat kilos ay may katumbas na tugon. At ang isang pangyayari sa isang lugar ay maaring magdulot ng maraming sunod-sunod na epekto sa ibang mga rehiyon, kahit pa ang mga ito ay daan-daang milya ang layo. Sa huli,
Mahalagang tandaan na ang pagkakabihag sa Vovchansk ay sa totoo lang magiging isang malaking panalo para sa mga puwersang Ruso sa yugtong ito dahil hindi pa sila nagtagumpay na masakop ang kahit isang malaking lungsod ng Ukraine mula noong 2022. Kahit malaki ang ginastos ni Putin sa pera, yaman at lakas tao, mabagal pa rin ang usad ng hukbong Ruso sa digmaan. Sa buong labanan, kakaunti lang ang nasakop nilang lupa. Karaniwang putikang dating sakahan o sunog na labi ng di kilalang pamayanan. Ginagawa nila ito kapalit ng malaking bayad dahil mahigit 1 milyong kaswalti na ang naiulat ngayon. Kasama pa ang napakalaking pagkawala ng mga kagamitan at ang nalalapit na pagbagsak ng ekonomiya na kailangang harapin ng Kremlin. Sa madaling sabi, kailangan ng Russia ng kahit anong tagumpay o palatandaan na tama ang ginagawa nila. Sa puntong ito, sobrang desperado na sila kaya kahit wasak ang lungsod, nagdiriwang pa rin sila. Dahil dito, naglaan ng maraming resources ang Kremlin commander para sa opensiba sa Vovchansk. May mga ulat ng malalaking brigada at rehimento na aktibo sa lugar. Kasama na rito ang ika-82 Motor Rifle Regiment, ika-2 Guards Spetsnaz Brigade, ika-100 at 28 Separate Guards Motor Rifle Brigade at ika-100 at 38 Separate Guards Motor Rifle Brigade. Kamakailan lang, tuloy-tuloy ang pag-usad ng Russia sa lugar. Noong Oktubre 26, sinabi ni General Valery Gerasimov kay Putin na nasakop na ng Russian Army ang halos 70% ng lungsod dahil sa malaking pag-usad. Madalas siyang gumagawa ng sobrang pahayag tungkol sa tagumpay ng Russia sa labanan, na kadalasan ay agad pinabulaanan ng open source intelligence groups. Ang mga military analysts at mga eksperto mula sa mga think tank tulad ng Institute for the Study of War na naglabas ng buong pagsusuri sa mga pahayag ng general ay nagsabing wala silang nakitang ebidensya na sumusuporta sa mga sinabi ni Gerasimov. Ayon sa Institute for the Study of War, tanging mga ebidensya lang na nagpapakita na nasakop ng mga puwersa ng Russia ang humigit kumulang 23% ng Vovchansk ang kanilang nakita. Ilang tropang Ukrainian sa Vovchansk ang nagbahagi ng opinyon tungkol sa mga kaganapan sa 16 na Army Corps ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Sumulat sila online. Sinubukan ng kalaban samantalahin ang pagkakataon matapos ang kawalan ng pag-ulan sa impyernong tag-init. Ang mga ilog ng Sversky Donetsk Vovcha ay naging mababaw na nagpadali sa lohistika ng kalaban. Bukod dito, pwedeng mag-ipon ng reserba at marami pang dahon ang mga puno. Nagdulot ito ng biglaang pagtaas ng aktibidad sa Vovchansk. Nagtagumpay ang kalaban na makamit ang ilang lokal na tagumpay. Ngunit nagawa niya ito kapalit ng matinding pagkalugi. Ang ilang unit ay halos tuluyang nawalan ng kakayahang lumaban. Halimbawa, halos nabura ang 1st Battalion ng 82 and a Motorized Rifle Regiment. Sa katunayan, tanging ang mga opisyal na lang ng unit ang natira. Kaya kinailangan itong iatras sa likuran para mapunan muli. Sa madaling salita, mukhang labis na pinalalaki ang mga ulat tungkol sa pagiging dominante ng Russia sa sektor ng Vovchansk. Bagamat sinamantala ng mga tropang Ruso ang magagandang pagkakataon sa lugar para makakuha ng kaunting tagumpay, malayo pala rin sila sa pagtataas ng kanilang watawat sa mga kalsada ng lungsod. Ayon sa mga ulat ng Ukraine, malaki ang kanilang pagkalugi. Noong Oktubre 24, lalong lumala ang sitwasyon ng mga puwersa ng Kremlin sa loob at paligid ng Vovchansk. Iyon ang araw na sinimulan ng tropang Ukranyano ang pag-atake sa dam ng Belgorod Reservoir. Ilang sandali matapos, iniulat ng medyang Ruso na tinamaan ng misail ng Ukranya ang dam gamit umano ang United States Supplied High Mobility Artillery Rocket System. Nasira sa unang pag-atake ang maraming gusaling may technical na kagamitan, kabilang ang mekanismo ng pag-angat ng lock at tuktok ng dam. Sinundan ito ng Ukranya ng isa pang pag-atake. Kinabukasan, Oktubre 25, nagdulot pa ng karagdagang pinsala sa dam sa pamamagitan ng mga tumpak na drone strike. Ang mga bitak sa mahahalagang bahagi ng estruktura ay nagbigay daan sa pag-agos ng tubig mula sa reservoir papalabas at bumaha sa mga kalupaan sa paligid. Hindi lang ito simpleng patak. Sobrang daming tubig ang lumabas. Kinumpirma ito ng Federal Water Resources Agency ng Russia sa pahayag nila sa state-owned media na TAS. Ang mga pag-atake noong Oktubre 24 at 25 sa Belgorod Reservoir Dam ay sumira sa dewatering outlet para sa sanitary water drainage
at nagdulot ng tagas sa segmented gates. Dahil sa pinsala, bumaba ng 1 metro ang tubig sa reservoir. Ibinunyag ng ulat ng TAS na ipinag-utos ang pagkumpuni ng dam, kaya 2 dosenang teknisyan at maraming truck ang ipinadala roon. Kapag sumabog, nabasag, o nagkabitak ang mga dam, agad ang epekto dahil hindi maghihintay ang tubig para sa aksyon ng awtoridad. Mabilis at walang saggang dumadaloy ang tubig sa kahit anong direksyon. Halos di mapigilan ng kahit sino. Kaya naman, hindi nagtagal matapos ang mga pag-atake ay nagsimula nang dumating ang mga ulat ng pagbaha mula sa iba't ibang mga baryo sa kahabaan ng Seversky Donetsk, habang isang napakalaking alon ng tubig mula sa reservoir ang bumalot sa kanilang lugar. Iniulat ng mga awtoridad sa Shebakino, Rusya ang pagbaha sa 10 lugar at nag-anunsyo ng bahagyang paglikas sa apektadong bahagi. Ibinahagi ni Vyacheslav Gladkov, gobernador ng Belgorod, ang balita sa kanyang opisyal na telegram. Dahil sa pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine, nasira ang dam ng Belgorod Reservoir. Alam naming posibleng muling atakihin at sirain ng kalaban ang dam. Kung mangyari ito, may panganib ng pagbaha sa floodplain ng ilog mula Kharkiv at ilang kalye sa aming mga baryo na tinitirhan ng 1,000 residente. Dahil dito, nagsisimula kaming mag-alok ng pansamantalang matutuluyan sa Belgorod para sa mga residenteng nanganganib sa pagbaha at walang ibang opsyon para sa pansamantalang tirahan. Pero ang hukbo ng Kremlin, hindi ang mga lokal o sibilyan ang pinakamatinding naapektuhan. Sa isang iglap, maraming trintsera at lungga ng Ruso ay naging latian. Dahil sa social media, agad na ipakita ang lawak ng pagbaha sa mga larawan at video. Nagbahagi ang War Translated sa X ng compilation ng mga video ng sundalong Ruso. May caption, "Lumulubog sa tubig ang kagamitan at hukay ng mga Ruso sa Shebakino at Vovchansk axis." Matapos pumutok ang dam sa Belgorod, nagrereklamo ang mga mananakop na kailangan nilang lumangoy papunta sa kanilang posisyon. Makikita sa mga video na ang buong kalsada ay lubog sa tubig at ilang sasakyan ay tuluyang na-stuck sa putik, hindi na makausad, pati na rin ang gumuho na tawiran sa ilog. At ilang trinsera ng mga Ruso na basang-basa. Sabi ng isang sundalo, "Pagkasira ng Belgorod Dam, mula infantry naging Marines kami agad. Pero maswerte pa rin." Sa katabing pwesto, binaha ang buong lungga at mga gamitan. Batay sa datos at open source intelligence analysis, tila matindi ang pagkalubog ng ilang posisyon ng mga Ruso, kasama ang mga sasakyan, bala, supply, at fortifikasyon na inanod ng baha. Ipinapakita ng satellite image ang malawakang pagbaha sa ibabang Belgorod Reservoir, kung saan tumataas ang tubig at nagdadala ng presyon sa mga kalapit na pamayanan at unit ng militar. Hindi ito simpleng abala. Hindi lang basa ang damit, maputik ang bota, at sira ang trintsera ng mga tropang Ruso. Ang ilang unit ay tuluyang naputol na sa kanilang mga supply line, nakahiwalay, lantad, at nasa awa ng mga puwersa ng Ukraine sa lugar. Ayon sa mga ulat, ilang ruta ng logistika ng militar ng Rusya ay nawasak ng baha, kasama ang mga unit mula sa ika-68, ika-100, at 16 ika-100, at 28 at ika-100 at 36 na brigada na nanganganib malipol sa mga susunod na araw. Kinumpirma ng ika-16 Army Corps ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Telegram na pabor sa kanila ang sitwasyon. Ayon sa paliwanag ng mga sundalong Ukrainian, pagkatapos ng pag-atake sa dam, simula ngayon, hindi na pabor sa mga Ruso ang sitwasyon. Matapos ang pag-atake sa Belgorod Dam, tumagas ito. Sabi ng media ng Rusya, bumaba ng 1 metro ang tubig sa reservoir sa isang araw. Sabi nila, pumasok ang tubig sa mga bahay sa Seversky Donetsk. At may ulat na binaha na rin ang mga lungga ng mga Ruso. Pinakamahalaga, lalo pang komplikado ang lohistika ng kalaban. Yung mga unit na tumawid sa Seversky Donetsk, naputol pala sila sa pangunahing puwersa. Ito ay isang kamanghamanghang pagpapakita ng taktikal na katalinuhan mula sa Ukraine. Alam ng kanilang puwersa na kailangan nilang maging malikhaing pigilan ang pag-usad ng Russia sa rehiyon. Alam nilang malinaw na nagpadala ang Kremlin ng maraming tropa at yaman sa lugar para makontrol ang Vovchansk sa kahit anong paraan. Tinanggap ng mga Ukrainyano na hindi nila matutumbasan ang dami ng tao ng Russia, kaya kailangan nilang humanap ng paraan para mapantay ang laban. At nakaisip sila ng isang tunay na napakatalinong plano. Isang bagay na mahihirapan pang maisip ng ibang mga puwersang militar sa buong mundo. Sa katunayan, maraming militar ay maaaring nagpasya na lang na maghukay ng posisyon sa Vovchansk. Ginagawa ang lahat para mapanatili ang depensibong linya hanggat maaari. Umaasa sa mga supply at karagdagang tropa para magpatuloy.
Pero sa huli, at hindi maiiwasan, babagsak din sa harap ng napakalaking pagsubok. Hindi kayang mag-isip ng ganoon ng Ukraine. Hindi nito basta-basta maaaring isakripisyo ang mahahalagang bahagi ng lupa nang hindi ginagawa ang lahat ng makakaya para mapanatili ang mga ito. Dahil mas kaunti ang tropa at yaman nito kaysa kalaban, kailangan nitong gumamit ng makabago at di inaasahang paraan para mabigla ang Kremlin. At tiyak na nagawa nila iyon dito. Kahit ang pinakamagagaling na komandante ng Rusya ay hindi kailanman mahuhulaan ang ganitong uri ng pag-atake. Alam ang lokasyon ng mga brigada ng Rusya. Sinamantala ng Ukranya ang pagkakataon. Inatake ang dam, binaha ang rehiyon, at binago ang sitwasyon sa sektor. Ngayon, imbes na isipin ang paglusob at pagsakop sa lungsod, maraming tropang Ruso ang nagpipilit na lang mabuhay dahil inanod ang mga suplay at trinchera at naputol ang linya ng suplay, kakaunti na lang ang kanilang pagpipilian. Kailangang maglakad sila sa tubig para makahanap ng mas tuyo at ligtas na lugar. Posibleng wala nang makapagkuwento nito dahil tiyak na hahanapin ng mga unit ng Ukranyano ang mga nag-iisang sundalong Ruso. Sabik silang pabagsakin ang sino mang makita nila para mapantay ang laban. Dahil dito, tiyak na mananatiling matatag at nasa kamay ng mga Ukranyano ang Vovchansk sa mga susunod na araw at linggo. Dahil tiyak na aabuti ng matagal bago makabawi ang Rusya mula rito. Ang pagkukumpuni ng dam lang ay maaaring tumagal ng ilang linggo, kung hindi man mas matagal pa, at maaaring magpatuloy ang pagbaha ng tubig sa panahong iyon. Lalo na kung makararanas ng malalakas na pag-ulan ang rehiyon. Sa kabilang banda, maaaring hindi pa tapos ang Ukraine sa dam. Maaaring muling umatake ang mga puwersa gamit ang drone o missile sa estruktura na magdudulot ng mas malalaking bitak, lalala ang pagbaha, at mas maraming sundalong Russia ang maiipit at mahihirapang makalutang. Sa maraming paraan, ang insidente ay isang maliit na larawan ng buong digmaan hanggang ngayon. Isa itong digmaan na sa maraming aspeto ay parang laban ni David kontra isang kwento na parang David versus Goliath, kung saan ang mas malakas at agresibong puwersa ay umaatake sa mas maliit at mahina. Tulad ni Goliath, ang Russia ay umasa sa lakas at dahas para sa tagumpay. Binobomba ng Russia ang Ukraine gamit ang mga grupo ng drone, sunod-sunod na pagpapakawala ng mga misil, at matindi at walang humpay na mga pag-atake sa harapan, gamit ang mga tangke, bomber, artillerya at iba pa, upang dagdagan ang presyon sa kanilang kalaban. Samantala, mahusay na ginampanan ng Ukraine ang papel ni David. Alam nitong mas maliit at mahina ito kaysa sa kalaban, lalo sa bilang at estadistika. Napilitan itong mag-isip ng matalino at may estratehiya. Tinutukoy ang mga kahinaan ng kalaban at sinasamantala ang mga ito sa bawat pagkakataon. Iyan mismo ang nangyari sa Belgorod. Napilayan ng Ukraine pero sinamantala nito ang pagkakataon para gumante. Lubos itong ikinagulat ng kalaban. At ngayon ay tinatamasa na ang bunga ng kanilang pagsisikap at plano. Naguguluhan ang tropang Ruso at napilitan silang iwan ang mga sasakyang lumubog at mga supply na nasira ng baha. Ito ay pinakabago lamang sa mahabang listahan ng mga kabiguan ng Rusya at tagumpay ng Ukraine kamakailan. Matuto pa sa videong ito tungkol sa drone attack ng Kiev sa Moscow na nagdulot ng sunog at pagsabog sa gitna ng Rusya. O kung gusto mo ng mas malawak na pagtingin sa kasalukuyang kalagayan ng digmaan, panoorin mo ang videong ito na nagpapaliwanag kung paano unti-unting sinisira ng digmaan sa Ukraine ang Rusya at tinutulak si Putin sa bingit ng pagbagsak. Mag-subscribe sa aming channel para updated ka sa mga kaganapan sa Rusya, Ukraine, at iba pang mahahalagang lugar sa mundo.